Sitwasyon ng mga kaanak ng lider ng karnaping group na si Ivan Padilla ang biglang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay matapos ang shootout sa Makati. Bago kasi inanunsyong dead on arrival sa ospital si Padilla, nakausap pa raw ito ng kanyang mga kaanak. Saksi si Julio Segovia. Spot report ng Makati PNP, lumalabas na patay na nang dumating sa ospital pasado alas 5 ng umaga kanina si Ivan Padilla, ang 23 taong gulang na lider umano ng isang notorious na carnapping group sa Metro Manila. Matapos raw makaengkwentro ang mga operatiba ng anti-carnapping group ng NCRPO. Ayon sa PNP, nagtamo ng tama sa ulo si Padilla. Sa ospital, isa-isang dumating ang mga kaanak ni Padilla, pero umiiwas sila sa lente ng aming kamera at di rin nagpaunlak ng panayam. Binahagi sa amin ng dalawang taga Makati Mapsa ang kanilang nasaksihan umano sa loob ng ospital. Iniyakan ng kapatid. Niyakap pa nga eh. Nakakwentuhan pa raw ng mga taga Mapsa ang ilan sa mga kaanak. Ipinagtataka raw ng pamilya kung paanong humantong na dead on arrival sa ospital si Padilla. Gayong nakausap pa raw nila ito sa cellphone matapos ang di umano'y engkwentro. Kausap pa lang daw nila ng 5:15 sa cellphone. Tsaka nakikita sa TV, in-interview. Nang alas 5. Alas 5, no? Alas 5. In-interview sa TV. Nakausap sa cellphone. Ayun. Tapos nga, nung naduwating, sabi ganun, ay bakit namatay? Mag-alas 5 ng umaga ng mga corner ang mga operatiba ng ANCAR ng NCRPO sa kanto ng General Luna at Makati Avenue ang Toyota Vios na sinasakyan ni Padilla. Agad binuntutan ng mga pulis ang sasakyan na kinarnap lang daw ni Padilla sa Las Piñas, Kamakailan. Pero ayaw raw sumuko ni Padilla at naunang nagpaputok. Kaya ang mga pulis, rumesbak din. Ang makorner namin dito, instead na mag-yield sila, sinabihan namin sumuko na, ganyan. Ang ginawa nila, nagpaputok sila. Then, so wala kaming recourse kundi gumante. Dahil nga, ayan nga, kitang-kita nyo naman yung tama ng sasakyan ko. Isang hand grenade, isang caliber 22 na baril na may silencer, at isang caliber 38 ang narecover ng mga pulis. Pati ang orihinal na plaka ng sinasakyan niyang kotse, nakuha rin sa loob ng sasakyan. Nitong Huwebes lang, nahuli ng NCRPO ang dalawa sa mga galamay umano ni Padilla. Dito na-recover ng mga pulis ang Toyota Camry ni dating DFA Secretary Roberto Romulo at ang Volvo ng ina ng aktor na si Derek Ramsey na kinarnap sa Tagaytay. Ayon sa pulisya, may kaya raw ang pamilya ni Padilla. Sa Bureau of Corrections daw nagtatrabaho ang ina ni Ivan at may negosyo naman sa Bicol ang kanyang ama. Pero hindi lang daw sa carnapping at robbery sangkot si Padilla. Si Ivan Padilla ay merong isang warrant of arrest, drug-related. At napag-alaman din natin na ito ay kabarkada itong mga alabang boys, itong mga notorious pushers. Sa ngayon, 6 pang suspect ang hinahanap ng mga pulis. Ang kasama namang driver ni Padilla ng masakote kanina, hawak na ng NCRPO. Iimbestigahan na rin ng mga otoridad kung may koneksyon ng carnap group ni Padilla sa Land Transportation Office o LTO. Katakataka raw kasing naibebenta pa ang mga nakaw na sasakyan. Tigil namin yan. Pero ngayon ay siguro there's a resurgence dahil nagkapalitan din ng direktor ng LTO. Ako si Julio Segovia, ang inyo saksi. Isang linggo matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino na ihatid na rin ng minorya ng Senado ang kanilang kontrasona. Nangako mang makikipagtulungan sa Administrasyong Aquino, tila di pa rin tuluyang naisantabi ng minorya ang sama ng loob bunsod ng eleksyon 2010. Saksi si Ruth Cabal. We have mourned and grieved for too long under an administration plagued by cheating, stealing, and lying. Sa pagbabagong inaasam-asam, Mr. President, sonay, ikaw na nga. Sa kontrasona ng minorya ng Senado, sabi ni Minority Leader Alan Peter Cayetano, tulad daw ng maraming Pilipino, malaki ang inaasahan nila mula sa bagong Pangulo. Pero nangako rin naman ang minoryang makikipagtulungan sa Pangulong Aquino, lalo pat magkakasama rin naman daw sila noon kontra sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Kaysa raw ng Pangulo ang oposisyong magsusulong ng mga programa para sa dagdag na trabaho, edukasyon, kontra kahirapan at kontra katiwalian. Sampulan mo na, Mr. President. Hindi lamang big fish, pati mga pating at buhaya, isama mo na. Show them that your government means business. Pero tila di pa rin tuluyang naisantabi ng minorya ang sama ng loob bunsod ng eleksyon 2010. Salamat at pinatawad ninyo ang mga nakasakit sa inyo. Ngunit hindi lamang kayo ang nasaktan. Nakasakit din ang partido at grupo ninyo. Kaya para sa tunay na rekonsilyasyon,
pinapatawad na rin namin kayo. Sinulong rin ng minorya ang pagpasa ng Freedom of Information Bill at pagsasapubliko ng mga sahod at benepisyo ng mga opisyal sa government-owned and controlled corporations. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, pinakamatandang buto ng tao sa Pilipinas, silipin. At Les Elohan, may kondisyon dapat sundin ngayong pinalaya na. Palitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.